Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang aking ginamit na masusing banghay aralin o detailed lesson plan sa aking pinal na pakitang turo o final demo noong nakaraang Desyembre 12, taong 2023. Bago pala tayo magsimula, ako ay Filipino major, kaya yung lesson plan na ibabahagi ko ngayon ay Filipino rin. Sa totoo lang, sobrang tagal ko nang gustong gawin yung lesson plan na to kasi ako mismo nakaramdam yung hirap na hindi ako makahanap ng pagbabasihan. Wala sa YouTube, walang nagpapaliwanag ng detailed, at wala rin sa Facebook. Sumali ako sa mga group sa Facebook kaso kailangan ng bayad. Kaya hindi rin ako nakakuha. Meron naman sa Google, kaso nga lang picture lang. Hindi talaga ipinapaliwanag. Kaya sana yung gagawin kong video ngayon makatulong sa inyo. Natutuwa rin ako kasi ngayong araw mismo, may nag-comment na AP Major naman siya. Naghanap siya ng pinaka-format. So, feeling ko saktong-sakto yung paggawa ko ngayong araw. Kaya sobrang saya ko din. Ayan, bago pala tayo magsimula, yung format na to, iba-iba kasi eh. Bago kami mag-demo, may binigay sa aming format, pero itong gagamitin o ibabahagi ko ay iba yung format niya doon. Kumbaga, format to ng isa kong teacher sa Filipino. Magsisimula yung lesson plan sa logo ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education. Ikalawang logo na nasa kaliwa ay yung logo ng school ko, Bulacan State University. Tapos sumunod na logo, College of Education. Ito naman yung logo ng department namin. Tapos yung ikaapat naman ay logo ng school kung saan ako nag-practice teaching. Ito yung Bahid Castillo High School. Sumunod, Republic of the Philippines Department of Education, Region 3 Central Luzon, Division of Bulacan. Tapos yung name ng school ko saan ako nag-practice teaching, Bahid Castillo High School. Tapos yung address nun, M. Del Rosario Street, Longos, Pulilan, Bulacan. Under nun, masusing banghay aralin sa pagtuturo sa Filipino 10. Kaya nakalagay dyan, masusing banghay aralin kasi detailed itong ibabahagi ko. Tapos, Filipino 10 kasi nga, major in Filipino ako. Tapos, grade 10 yung tinuturuan ko nung nag-practice teaching ako. Nakalagay dyan, ikalawang markahan, taong panuruan 2023-2024. Layunin. Sa layunin, kailangan ng 3. Cognitive, affective, tsaka psychomotor. Yung cognitive, naiisa-isa ang banghay ng maikling kwentong tatalakayin. Kapag sinabi natin cognitive, ito yung sa isip ng mag-aaral. Sumunod na ipapahayag ang sariling ideya, damdamin, reaksyon at karanasan batay sa pangunahing ideya sa kwento. Ito naman yung tinatawag na affective, kumbaga sa puso, sa nararamdaman ng mag-aaral. Tapos itong ikatlo, psychomotor, nakapagtatanghal ng mga gawaing pangkatan sa tulong ng iba't ibang estratehiya sa klase. Ito naman yung i-group na yung mga mag-aaral sa 5 groups, tapos iba't iba yung gagawin. Merong kakanta, may mga sasayaw, may mga tutula, may magdodrawing. Nung demo ko, ang natatandaan ko, may mga kumakanta, gumawa sila ng jingle. May nag-spoken poetry kasi 'di ba mas kilala na yung spoken poetry kaysa sa tula ngayon. Tapos may nag-broadcasting. May nag-drawing. Hindi ko na matandaan yung isa, basta 5 yun. Paksa, Module 2, Aralin 2.7, Aguinaldo ng mga Mago. Dahil nung demo ko, December na yun, sinuggest nung city ko o nung teacher na nag-a-handle sa akin na Aguinaldo ng mga Mago na lang kasi
para related na rin yung mga bata. Di ba excited na sila nung Pasko? Excited na sila sa Pasko noon. Kaya aginaldo ng mga mago na rin. Para hindi na ako mahirapan na kunin yung attention nila. Kasi nasa atmosphere na din yung Kapaskuhan. Ganon. Sumunod, sanggunian. Ambat, VC Barcelo, MB, et al. Panitikang Pandaigdig. Pasig City, Vicarish Publications and Trading, Incorporation.2020. Itong sanggunian, ito yung libro sa grade 10, Panitikang Pandaigdig, yung kulay blue. Tapos yung YouTube link naman nandito ay yung video ko sa YouTube na ginamit ko sa impormasyon sa bansa. Mamaya, makikita niyo rin yun. Tapos kagamitan, ito yung mga gagamitin doon sa pinaka-demo. E-material tulad ng PowerPoint presentation at video presentation. Tapos laptop, television at mga larawan. Dito na, yung ikalawang number, proseso ng pagkatuto. Dahil nga, detailed lesson plan ito, makikita nyo, may dalawang column. Sa isa, mga gawain ng guro. Ito yung mga sasabihin ng guro, mga gagawin ng guro. Sa kabilang column naman, mga gawain ng mag-aaral. Ito naman yung isasagot ng mag-aaral doon sa guro. Ito yung mga inaasahan na magiging sagot o magiging reaksyon ng bata doon sa mga gagawin ng guro. Titik A, panimulang gawain, under nito ang panalangin. Nakalagay dyan, bago tayo magsimula sa ating talakayan, humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang dasal. Pangunahan mo nga ang ating panalangin. Dahil nga ito ay detailed, may nakalagay dyan sa parenthesis. Yung nakalagay sa parenthesis, yung gagawin ng bata. Kapag hindi nakalagay sa parenthesis, ayun yung sasabihin ng isang bata. Katulad dyan, nakalagay sa parenthesis, lalakad papunta sa harap para pangunahan ng panalangin. At ang sasabihin naman ng mag-aaral ay, halina at tayo ay tumayo, pumikit at damhin ang presensya ng Panginoon. Hindi na i-detailed yung pinakadasal kasi syempre sa isang regular na klase, hindi naman scripted yung mga dasal. At para na rin bigyan puwang yung mga estudyante na hindi naman Katoliko. 'Di ba merong ibang dasal, yung ibang religion. Ilalagay na lamang ay Amen. Sumunod, pagkatapos ng panalangin, pagbati sa klase. Dahil nga grade 10 na yon at sa pangkat Bonifacio ako nag-demo, nakalagay dyan, magandang araw 10 Bonifacio. Dito sa pagbati sa klase, ilalagay mo kung paano mo sila binabati. Pwedeng maiba to, depende sa paraan kung paano mo sila binabati. Halimbawa, magandang hapon, mapagpalang araw. Yung mga gano'n, depende sa kung ano yung mismong sinasabi mo sa kanila sa araw-araw na klase mo. Tapos, ang magiging sagot ng mga mag-aaral ay, magandang araw rin po, binibining menya. Kinagagalak po namin kayong makita. Sumunod, pagsasaayos ng silid-aralan. Ito yung gagawin bago sila maupo. Nakalagay dyan, maraming salamat, masaya rin ako na tayo ay muling nagkita. Bago kayo maupo, ay pakiayos ang linya ng inyong mga upuan at kung may makikita man kayong kalat sa inyong pwesto ay pakipulot ang mga iyon. At mamayang uwian na ilagay ninyo sa tamang basurahan. Ngayong malinis na ang ating silid, nais kong kuhanin ninyo ang inyong mga kwaderno sa asignaturang Filipino at inyong ballpen para sa pagtatala ng mahalagang impormasyon sa bagong paksa na ating tatalakayin. Kanina, sinabi ko na kapag nasa parenthesis, ito yung gagawin ng mag-aaral. Nakalagay dyan, ang mga mag-aaral ay ayusin ang linya ng kanilang mga upuan at titignan kung may kalat sa kanilang pwesto. Ang mga mag-aaral ay kukuhanin na ang kanilang kwaderno at ballpen bilang paghahanda sa bagong talakayan. Sa paggawa ng lesson plan, dapat tama din yung mga baybay doon sa isang pangusap. Ang naalala ko noon, lagi ako nagkakamali sa titignan kasi ang tamang spelling pala niyan ay titingnan. T-I-T-I-N-G-N-A-N. Sumunod, pagtatala ng liban. Ito yung pinakamadalas kong nakakalimutan kasi sa regular basis, kapag hindi mo na-handle yung section, hindi mo na kadalasan tinatanong kung sino yung mga absent. Ang priority lang nung
isang teacher kapag high school ay yung handle niya or yung advisory class niya. Kaya ito yung nakakalimutan ko. Salamat sa Diyos, hindi ko to nakalimutan nung pinaka-demo ko. Pagtatala ng liban, sasabihin ng teacher, may liban ba ang inyong klase ngayong araw? Ang sasagot, wala pong liban sa ating klase ngayong araw, binibining menya. Masaya akong malaman na walang liban sa klase ninyo ngayong araw. Ito rin, yung salitang nyo, ang tamang spelling niya ay N-I-N-Y-O. Sumunod sa balik-aral,